pinakamababangis na warrior dito sa 1st Special Forces Battalion. Kung makita nyo, napakadami ng streamer nila. And very well known ang unit na ito sa mga combat accomplishments. And isa sa mga dakilang warrior dito, si Captain Farhat Abbas. Gold Crosser lang naman. Ayaw niyang sabihin na Gold Crosser siya. Pero ang ikukwento niya, yung isang encounter niya na kung saan nakarecover sila ng 6 firearms at naka-neutralize ng 5. Hunter-killer, 1st Special Forces Battalion, fierce, relentless, deadly, presenting to you, warrior na warrior, Captain Farhat Abbas. Yes, sir. So, ngayong araw, sir, kukwento ko lang po, sir, yung isa sa mga successful operations na kinundak namin o ng battalion namin sa area ng Lanao del Sur. So, yung nag-happen, sir, is year 2021. So, first, sir, since that time, sir, is may mga information kami na-receive na may mga grupo ng NPA na nagpapakita doon sa area. Tapos, may kinakandak na mga pagsasanay sa mga bagong recruit nila. At saka, nagkakandak din sila ng recruitment. So, kinandakan natin yun ng operations. Nag-infill kami doon gamit ng mga vehicle natin. So, isang team kami noon, purely SF operator, Special Forces operator, para ma-make sure kasi identified naman na yung kung saan sila dadaan o yung mobility corridor na yon. So nag-infill kami more or less mga 3 clicks yung layo mula sa LD namin papunta doon sa target na location. So naglakad kami mga 05 ng madaling araw kasi para ma-make sure din namin na safe. At saka yung area na yon is mga MI community, so kinordinate pa namin yun bago kami pumasok sa area. Ikwento nga natin to, Farhat, muna, di ba? Ikwento muna natin to kasi nung panahon ko rito kasi wala pang NPA sa Lanao del Sur eh. Yes, sir. Ngayon kasi meron na. Pero ikwento mo muna yung anong class mo, saan gagaling, lahat-lahat naman. Para naman Gold Crosser na hiya kang magkwento eh. Ako na nga nagano eh. Sige, kwento mo na, background mo konti. Yes, sir. So I'm a proud member ng OCC Class 50, that's 2018. Nga, from Sulu, proud Tausog from Mindanan, Sulu. So, tsaka, tuloy ko yung kwento. Okay, so, Sir, yes, sir. So ikwento mo ngayon terrain muna ng Taguluan. So, yung terrain ng Taguluan, yung pinagkandakan namin ng operation is rolling siya. Although hindi naman siya gano'ng kataas, pero yung mga bundok doon is rolling. So, paputol-putol yung mga ridgeline doon, yung mga kabundukan. So, although hindi kami masyadong nasanay doon dati kasi bago lang kami pumapasok at hindi namin area yon. Pinaalam, kinoordinate pa namin sa ibang unit na pumasok doon since yung area namin is dito talaga sa Western at Central Bukidnon. So, Ba't kinailangang special forces yung pumasok doon? Since may mga kasama kami o mga informant, mga kasama tayo na tumutulong sa amin, sir, na taga doon, sir, nagsusumbong sa atin. Ayaw nila sa mga grupo na yon, yung mga NPA. Kaya sa amin sila lumalapit para i-address yung mga threat ng mga NPAs doon sa area nila. Lumalapit sa amin sila, nagpapatulong kung paalisin doon sa area nila yung mga NPAs. Pero at that time, siyempre may presence ng MI doon. So binalanse mo. Yes, sir, binabalanse namin yun, sir. Kino-coordinate talaga namin para walang wala tayong pananagutan sa mga MILF. So matinding coordination yung ginawa namin, sir. Before kami nag-jump off, in-inform namin yung commander, pinatawag namin sa kampo para i-coordinate yung lakad. At kasi may mga, yun nga, sir, may mga community doon sa area na tinataguan kasi akala ng mga grupo ng NPA dati dyan sa may area ng Lanao is nagiging safe sila pag lumalapit sila doon. Kasi nga, yes, sir. So ikaw noon, okay, sige. Dahan-dahanin natin yung kwento kasi first ko na marinig ito kasi yung hindi ko na nakagisna na marami ng NPA sa Lanao del Sur eh. So doon parang sanctuary nila yung pinuntahan nyo. Yes, at that time, sir, nagiging safe area nila, sir. Pero ngayon, sir, unti-unti nang nauubos yung mga NPAs doon o yung SRC na nag-e-area doon sa part ng Lanao del Sur. And pure special forces ito, walang kahalong kafguto ito. Yes, sir, purely organic members ng SF,
yung lahat ng naglakad doon, sir. Since identified yung mobility corridor na dadaanan, sir, ng grupo. Tapos yung specific location, kasi conduct kami ng deliberate planning kung paano namin mapasok na hindi ma-detect. Since yan din yung isa sa mga challenges dito, sir, sa area namin. Yung pag-infill ng mga teams. Kasi maraming mga mata o tenga yung kalaban natin nagsusumbong pagpasok pa lang. Alam na nila yung So, without divulging tactics, talagang mahirap din mo pinasok yung tropa mo doon na hindi ma-burnout. yes, sir. Walang tactics, walang tactics. Nakapasok naman kami doon, sir, ng maayos, nung hindi makikita o nang nalalaman ng ibang tao. So pagpasok namin, sir, since alam ko na familiarize na rin ako sa area. So more or less mga 2 hours, 2.5 hours, ganyan yung linakad namin papunta doon sa area. Conduct kami ng clearing doon para make sure o ma-clear yung area. Kung wala, then nagpwesto kami, nag-plaster kami doon ng positions after ma-clear. So inantay lang namin, sir, na baka may dumaan. So yun nga, sir, after mga 2 hours, sir, naka-istanto kami doon, sir, is may nakita kong dumaan sa harapan namin, sir. Ang akala ko is tumatakbo kasi napakabilis maglakad. More or less mga 20 meters, ganyan, layo. So hindi ko lang masyadong maaninag. Pero nakita ko yung sir, lower part ng body niya, sir. Hindi ko lang makita yung ulo, sir, kasi may mga puno. So dumaan doon, sir. Nabilang ko 1, 2, ganyan. Tapos 3. Akala ko tumatakbo, sir, mga civilian, ganyan. Kaya civilian ko yung kasama ko, mga katabi ko, sir, na may tao. Tapos nang tinignan namin, sir, sinilip ko, sir, na may mga armas din sila, sir. Tapos puminto sila doon sa harapan namin, sir. Okay yun. Talagang magandang pagkalatag ng tao mo. Hindi kayo napansin. Hindi kami napansin, sir. Although medyo malapit yun, sir, kasi nasa taas lang kami ng ilog. Nandyan sila sa baba naman, sir, dumaan. Dito kami nakapwesto sa gilid lang ng ilog, sir. Pero medyo high ground siya, sir. May maliit na bangin siya, sir, mga 3 meters. Kaya hindi nila makita na may tao doon sa taas. Dumaan sila doon, sir. Kaya nung tinitignan namin, sir, medyo nagano pa sila, nag-relax din sila doon, sir. At saka nung pansin nila na may tropa doon, sir, saka lang sila nag-react, sir. So, yun na nangyaring, sir, yung encounter namin, sir, with the NPAs doon sa area, sir. Tapos nung yun, that time, sir, biglang, renash up na lang namin agad, sir, since hindi din maganda yung pwesto namin doon, sir, since Ilatag mo nga, ano yung itsura ng pwesto nyo? Ano mo nga, paano yung pwesto nyo? Yung pwesto namin doon, sir, may 2 creek na nagdugtong, sir. Duman kami sa gitna nun, sir. Tapos doon kami nagpwesto. So medyo naka-slope yun, sir. Ano mo nga sa kamay mo? Paano? May 2 creek, sir. Tapos yung creek dito, sir, ito yung identified namin ng mobility corridor sa baba. Then dito kami dumaan, sir. Dito kami nagpwesto sa gilid. Then may bantay lang ako sa likod. May pinabantay kami sa likod na 2 tropa para ma-secure yung likod namin. Baka may dumaan naman doon sa taas. Na hindi namin namamalayan. Kaya may 2 kami na kasama na nagbantay sa taas ng namin. So yun, sir, nang nag-aantay kami, siguro mga 2 oras mahigit. Nag-aantay kami doon na baka may dumaan para ma-clear namin yung area. May dumaan talaga doon, sir. Tapos puminto sila, nag-hold sila doon sa area. Nagpahinga, ganyan. Tinitignan namin, sir. Hindi pa namin ma-identify talaga kung may sila, mga baril. Pero yung mga huli, sir, meron na silang sir, yung mga nasa likod nila. Tapos nakita ko, sir, na naghugas pa, sir, kasi yung baril ko, sir, is may scope, sir. May naghuhugas doon, sir. Ligo. Tapos nagtitingin-tingin sa taas, sa amin, sa area namin. Yun, medyo kinabahan ako, sir, baka makita kami na nandun. Titingin-tingin siya, tapos nagkuha ng sigarilyo. Ang tabako, sir, naglikit siya, naggawa ng sigarilyo, sinindihan niya yun, sir. Tapos may mga mahangin din kasi, sir, kaya yung scope na tatabunan ng sir. Kaya minsan nawawala siya sa paningin ko. Gano'ng kalayo ba? Nasa mga lang yun, sir. Nasa mga 20 to 30 meters. Lapit na. Yes, sir. Medyo nasa taas lang kami, sir, kaya hindi nila mapansin. Hmm. Yun din ang kinakaano ko, sir, kasi tinitignan nila pataas, laging tumitingin doon sa amin sa area, sa location namin. Pero hindi pa nila nakikita hanggang sa may bigla silang gumalaw, sir, parang nagdaktong kukuha ng baril. So, yun na yung nangyaring engagement, sir. Tapos biglang namin renash up. Tinawag ko na lang yung mga katabi ko kasi may dalawang nauna sa akin sa team. Nakaplastar sa unahan ko. Nakapwesto. Pinalapit ko sa gunner para
maano na masecure din nila yung gana na namin. Tapos, yun sir, binaba na namin. Medyo nahirapan din kami bumaba sir kasi mataas nga yung area. Kasi nasa baba sila, no? Talagang, Yes. pero buti na lang, asan yung ibang kasama nila? Yung kasama nila sir, nandun lang din sa likod kaya may mga nakatakbo pa ron sir na iba. Yun sir, parang naging advance yung mga yun. Yung mga tao na yun sir. Tapos mayroon pala nasa likod. Kaya anong nangyari doon sir, naunang may first encounter tapos yung pangalawa sir kasi nung cleaner namin sa baba, si Nerch. So pinabalik ko sa location namin. Pinabalik namin sa location namin yung team para mas safe yun sir kasi nasa high ground kami. Para ma-make sure na walang mangyari sa team kung may mga iba pang kasamang pupunta doon. So, after mga 1 hour sir, meron na naman kumagapang doon nakikita ng tropa kaya nangyari na naman yung isang sir. Nagano sila, binalikan. Yes sir. Ganun, But ganun. kasi i-recover yung kasama. Yes sir, kasi malapit lang din sila sir. Buti na lang di ka umalis, which is yun ang Yes, sir. tamang doon eh. Yes sir, bumalik lang kami sa sa pwesto namin na una. Kasi high ground yan sir, kasi doon sa baba sir, yun yung creek sir. Medyo malaking sir, patag sa baba. Kaya magkabilang side may high ground kaya bumalik kami doon sa kabila para kung may kalaban sa kabilang side ng ridge o ng ilog is kaya naming i-engage. Ang mali nila, binalikan nila kaagad-agad. Yung, Yes sir. Kaya may nangyaring engagement ulit sir after mga 1 hour yun sir. Kaya nadagdagan yung initially sir, 4 yun yung na-report namin. Then after nung isang may sabi ng tropa, nakita ng tropa na may gumagapang ganong binugahan nila. May isang naiwan sa kanila sir. So yun yung mga kwento doon. So after noon is nung cleanin namin, inantay lang namin yung isang team namin para kunin. Para mababa natin yung mga body count na yon, yung mga sa operations para makuan natin, maipaalam sa kanilang mga kasamahan din o mga kapamilya na dyan sa area. sa pamilya. Bakit mga NPA ba? Taga Lanao o Sa ibang sir, sa part ng Bukidnon sila is hindi talaga sila taga dyan sa may Lanao. Taga Bukidnon din sa karamihan Misor. Area sir, parang nadi-deploy lang sila dyan sa area. Dyan sila gumagalaw. So, yun yung grupo nila sir. Yung That's ganun na, yun ang unang major encounter mo, pero bago nun, na-encounter ka na rin ba dito sa First SF? Yes sir, sa sir, halos doon din sir sa may Rukungan banda. Pero kuan lang sir, medyo wala mang kuan kasi meeting engagement lang sir tapos wala din masyadong. Pero parang ikaw, itong major mo na to, ano yung pinaka-proud ka na decision mo dyan sa encounter na to na Gold Cross ka? Which is super deserving ka ng Gold Cross dyan. Yes sir. Ano yung sa tingin mo, ito yung best decision ko sa panahon na yun? So yung sir, siguro ang naging best decision namin doon sir is yung pag sir, pag pabalik ng tropa, pag occupy ng although na-search na namin sir, pinabalik namin agad para hindi hindi kami balikan ng kalaban. So pinaakyat ko lang ulit sila sa high ground sir, tapos i-monitor na lang kung may mga papasok, kung may mga lalapit pa na ibang kasamahan ng mga NPAs. So yun sir, totoo nga sir na may mga bumalik pa kaya naging maganda sir yung decision namin noon na hindi kami doon magpwesto sa baba, which is yung mga body count sir, pwesto ng mga body count na yon. Bumalik kami doon sa may high ground sir para Tama yan. Kasi naranasan ko yun, nakaganyan na ganyan din kami noon. Diyan, panahon dyan sa Matunggaw, yes, sir. year 2000. Ganyan na ganyan din. Alam ko kasi babalikan nila eh. Binalikan nga. Yes sir. Another round kami. Bagbagan ulit. Pero parang ikaw, sa ganyan na solid na major accomplishment mo, which one of those, two of those, nakakadagdag talaga siya sa streamers ng inyong batalyon. How proud are you na first Louis ka, second Louis ka pa nun? Second po sir. Second, batang-bata talaga. Yes sir. Oh, batang-bata, 2021, 2018 ka. So, first Louis pa lang.
Anong feeling mo noon na gano'n katindi yung accomplishment mo, batang-batang tenyente? Sa amin naman po sir is part naman din ng trabaho sir. So sa akin parang maganda rin na may naitulong o na contribute bilang sa sa regiment, sa unit namin, yun sa army, para matapos sir yung mga threat ng insurgency dito sa area. So yun yung parang na-feel ko o na parang isang achievement para sa akin na may naiambag, naitulong ako sa organization namin sir. Kasi sa amin, sa mga war stories ko, nakita nyo yung ating officers, ating NCOs, palaging gine-gauge nila yung kanilang, palagi mapabanggit mo yan, contributions, naiambag. Kasi sa amin, yun yung aming mundo na kuminsan talaga medyo mabigat man tanggapin, pero yung mga naiambag na contribute namin is ilan yung body count na natumba namin at saka ilan yung firearms nila na nakuha namin. Which yun yung metric namin. And si Captain Abbas, yun yung isa sa mga first major encounters niya. How proud were you na ba't ka ba nag-volunteer ng Special Forces muna? Yes sir, napakaganda kasi sir dito sa amin kasi nung nasa OCS pa lang po ako sir, pinapapili kami ng unit kung saan namin gusto. So unang-una sir, yung pinili ko, ginawa kong priority kung saan ko gusto is yung Special Forces Regiment sir, kasi nakita ko sir, part sila ng ano sir, paano paayusin yung isang community, at isa sila sa mga nation builder para maging peaceful yung isang lugar. Kaya nainganyo ako na mag-volunteer. Kaya naging masaya ako nung malaman ko lumabas yung order namin. Na-assign din ako sa Special Forces Regiment. Kasi dito, ano kayo hap-hap ba? Hap Mirador Warrior, hap community developer, organizer, di ba? Yes, sir. Parang dalawang solid na skills na hindi lahat ng sundalo kasi meron ng ganyan na solid na skills. Yung iba talaga, yun nga, skill patay lang ako sir Yes, sir. Marami yun, di ba? Ikaw, hap-hap na ganun nga. Pwede mo bang ikwento? Kasi yan, awardee ka na, Gold Cross. Ang sarap ba naman kasi yung merong blue dyan sa fruit salad mo na Gold Cross, di ba? Pero ikaw ngayon, nandito ka ngayon sa Bukidnon. Anong pride mo na nagagawa nyo dito? Ngayon na, di ba, may other things kayo na ginagawa dito na hindi lang combat, di ba? Yes, sir. Example. So ito dito sir is para mapabalik natin yung mga areas na affected ng mga NPS dati sir. So unti-unti sir na bumabalik yung nila, yung pakikipag-coordinate nila sa ating mga gobyerno, at naging yung mga tao is na-ensure din natin na yung safety nila, kasi dismantle na natin yung kino-confront natin dati na NPS dito sa area namin. Kasi sa inyo, ilan na lang natira inubos nyo Yes, sir. Bawat isang ganyan na streamer, buhay talaga yung katapat na nasa likod ni Captain Abbas And sa inyo, ang challenge kasi is winning the peace na talaga, no, na parang ito, meron pa. Kahapon nga lang, Yes, sir. encounter kayo Yes. Di ba? Pero hindi na kasing dami. Yes, sir. So, ano yung challenges sa inyo ngayon sa ganitong communities ngayon? Dito naman sa area natin, sir, mostly minimal na lang yung mga presence, o halos wala ng presence ng threat ng kalaban natin dito, sir, sa AO namin. Mostly nasa boundaries. So yung pinupukusan namin ng mga efforts is nasa boundary para ma-ensure natin, sir, na walang papasok dito, at saka kung may papasok is ma-engage natin, ma-address para totally destroy, ma-neutralize natin yung grupo. Ikwento mo nga kasi, well, tactics naman to ng kalaban, pero kadalasan kasi nasa tri-boundaries sila ng mga probinsya kasi alam kasi nila na kailangan mag-coordinate yung isang unit bago lumipat ng kaya nandun sila. Yes, sir. Ikwento mo nga yung mga hindi mo rin makalimutan, Farhat, na mga experiences na makita mo yung lumad dito, ano itsura nila, ano yung, di ba, kinagisnan mo sa ibang-iba, di ba? Yes, sir. Dito, ibang-iba. Dito, ano naman yung mga, nung una kang ma-expose din dito sa ganyang buhay ng mga lumad, ano yung mga hindi mo rin makalimutan?
So, sa mga buhay naman ng mga lumad dito sa area, sir, mostly, parang nasanay na rin ako, sir. Since yung sa amin, sir, may mga ganun din na pamumuhay, klase ng pamumuhay. Mostly mga farmers sila, hunters, karamihan. So, may mga hunters minsan na while nagkakandak kayo ng operations, ganyan, sir, may mga hunters pala doon sa area. So, dapat bilang isang operator o nasa ground, dapat may ensure muna natin, sir, na yung makasalubong natin o bigla natin makasalubong na tao is hindi kuan na NPAs. Hmm. So yun, ini-ensure talaga namin na kung may dalang baril o wala para ma-identify namin talaga yung sino yung threat sa amin pagdating sa combat operations. So yung pamumuhay naman nila sir, very simple lang. Minsan may farm sila, minsan rin yung mga farming manglungod. At tapos mga hunter, mostly hunter sir, yung mga Ang ano dito? Yes sir. Ang sa inyo sa Indanan ba, hunters ba? Marami rin bang hunters? Hindi masyado. Mostly sir, farming din, mga coconut farm ganyan sir. Doon, Tapos di ba? may mga rin sir. Mostly ngayon sir, medyo na develop na at saka educated man lahat na halos lahat yung mga tao doon. So naging professional na rin halos karamihan. So yung mga farming doon sir is kumukonti na. Dito kasi talagang pure to na bundok-bundok kasi talaga di ba? Yes sir. Hunter talaga. Yes sir. Hunter sir, mga baboy ramoy yung ginagawa. Kaya minsan pag nagkakandak ng operations, may makasalubong. So, hindi naman natin sir, pero kino-confirm namin. Tapos, okay man, kilala rin siya ng mga ibang kasamahan kung may mga KA. Since may mga KA, indigenous din naman yung mga KA, sir. Mga Muslim, yung ibang KA namin, mga lumad din. So, kilala nila tapos alam nila yung mga ginagawa. Anong mga pride mo na dito talagang iyong KA? Definition of terms, ang KA is KAFGU. Ano yung pride mo na ikaw special forces officer ka na closely kasama nyo yung KA? Yung encounter kasi na kwento mo, walang KA, pure Yes, sir. birador na special forces yun. Pero ito, di ba, lahat halos na operations yun dito may KAFGU na kasama. Yes, sir. May Sige nga, ikwento mo nga yung ano yung dynamics ng paggamit nyo ng KAFGU? Yes, sir. Sa most ng operations namin, sir, is since may mga KAFGU kaming hinahawakan, no, OPCON sa unit namin, pinapasama namin sa operations since part din sila ng organization ng KASA, tapos mga sa area din nila. So, unang-una dyan, sir, is tinitrain muna namin para ma-integrate sila sa SF team. Kasi hindi rin naman pwede, sir, kung mostly basic lang din yung alam nila. Magiging mapanganib para sa kanila kung sasama sa amin. Since maliit lang yung unit o yung isang team, 12 man lang, sir. Tapos, kaya dapat train din sila. Parang at least marunong silang bumaril, marunong kung paano gumalaw yung kwan natin, mga teams, para maging mabilis, maging smooth yung pag-conduct ng operations para walang mapahamak sa kanila. So yun yung mga ginagawa muna namin, sir. Tinitrain din namin, sinasama namin sa mga team training ng mga teams para ma-improve din yung mga skills ng KA natin. Kaya yung ibang mga KA natin, sir, is laging nakakasama sa mga encounters sa mga ibang teams. At saka nagbo-volunteer din sila, sir, kasi gusto rin nilang talagang sumama sa mga operations natin. Yung ibang mga KA, yung medyo bata-bata pa, sir. Ikwento mo nga, bakit ano yung motivation ng mga, kasi dito, ang pinanggalingan ko isang batalyon nyo, medyo matanda yung ibang KAFGU doon. Dito, mas bata. Yes. Ano yung motivation ng isang KAFGU dito na mag-join kasama sa Special Forces, mag-operate? Ano yun? Isa sa mga motivation nila, sir, is parang nagiging proud din sila na part ng Special Forces. Kaya sumasama talaga sila. Yung isa yung iba, sir, nagbo-volunteer. Kahit mga off-duty ganyan, basta may malaman na operations, volunteer na pwede silang isama. At isa pa, sir, yung pwede silang may recommend into sir, regular force pag naka-contribute sila sa mga combat operations. Isa rin yun yung incentive pala nila na isa, no? Yes, sir. Yun din yung isa sa mga nila dati, sir. Kaya nagbo-volunteer mga bata-bata. Ginagawa naman natin yun, sir, pag mga nakasama sila sa mga ganong operations. Ano ka na? 7 years in the service ka na. Yes, sir. Anong happiness mo ngayon na pa-major ka na Kwan pa, sir. Bagong promote lang po. Bagong promote? Yes, sir. Anong happiness mo ngayon na Captain Abbas ka
with the Special Forces, may resibo ka na ng katapangan. Of course, tapang, tausog. May Gold Cross. Andito ka proudly serving with the Special Forces. Ano yung happiness mo ngayon sa career mo? Career mo as an officer, as a Special Forces officer, serving our country. Yes, sir. Sa amin, sir, ang pinaka-happiest siguro, sir, yung mga accomplishment aside sa combat, sir, is yung sa pagtatrabaho din, sir. Kasi, syempre sa atin, sir, yung army natin is magmo-modernize na, sir. So, dapat yung mga skills natin at saka yung mga kaalaman, dapat is umangat din, sir. So, yun yung nag-ano sa amin, sir, na dapat is mag-improve din. Hindi lang sa combat, sir, pati yung paano natin i-manage yung mga resources at saka sa mga tao natin. So, bilang officer yun, sir, yung isa sa mga nagbibigay rin ng motivations para magtrabaho, para mag-improve yung sarili. Yun, sir. Looking forward to, I hope, ilang years from now, General Abbas. Yes, sir. Thank you, sir. Thanks, Farhat.